Trupang Ilonggo. Please subscribe and like and share. Saya mau? Ngayong hapon, mga Ilonggok. Di ko makasot to. Ay, makasot to. Mga kabayan, dumating na po si Senator Francisco Tolentino. Damo-daming tao. Maraming tao dito, mga kabayan. Diyos, grabe nga tao. Ang damo. Walang tao. Walang tao. Kita mo yan. Better healthcare, makapagbigay po tayo ng libreng gamot sa mga senior citizen na matataas ang presyon, matataas ang sugar, at matataas ang cholesterol. Kaya kailangan po nila ng access to free medicine. Yun po ang susulong natin. At pangalawa, yun pong edukasyon, dapat po daycare pa lang. Umpisahan na natin ng tama sa daycare, sa grade 1, grade 2. Umpisahan po natin. Ano? Better take-home pay para sa mga manggagawa. Pag kayo po'y nag-overtime, pag kayo po ay nakatanggap ng inyong 13th-month bonus, mas masarap ata po na release. Lamang tax sa ating overtime at 13th-month bonus. Yun po ang tatlo natin gusto isulot sa Senado. Sama-sama po tayo sa isang bago at better na Pilipinas. Maraming salamat po. Ami Binay sa balota. Thank you po. Maraming salamat po. Number 9. Sa lahat, una po sa lahat, ako'y nagpapasalamat sa inyong napakainit na pagtanggap sa amin dito sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas! Mga kababayan, ako'y nagpapasalamat din sa lahat ng mga Ilonggo, sa lahat ng mga leaders natin, from governor to congressman, sa lahat po ng mga mayors, barangay captain, sa lahat ng haligi dito sa Iloilo,
sa inyong lahat, mga kababayan ko, sa lahat ng mga nagagandang kababaihan na narito, sa lahat ng mga nagwagwapuhang kamukha ko. Mga kababayan, baka ako'y maubusan ng oras. Ang inyong lingkod, si Senator Bong Revilla, ay itong taon na ito, 30 years na po. This is my 30th year in public service. Nagmula bilang kaletse-letse. Akala tatakbo ko for a higher position, pero ganun pa man, ganun pa man, ang inyong lingkod ay bumangon, lumaban, kahit ang aking pangalan. Kaya mga kababayan, ito ang tandaan nyo. Si Bong Revilla, kahit na ano pang gawin nila, kahit na ano pang paninira nila, si Bong Revilla ay isang mandirigma. Habang nasasaktan, lalong tumatapang. Habang naduduguan, lalong lumalaban. At habang tayo sinisira nila, lalo lang tayong popogi niyan. Mga anak sila ng teteng. Sinabi nila, ako daw ay budots lang sa Senado. Budots lang. Totoo po yan. Ang inyong lingkod ay nagbudots. Nagbudots, nag-file ng 2,000 na panukalang batas at nakapagpasa ng 343 batas na ngayon na napapakinabangan natin. Kasama dyan, yung yung ating kabalikat sa pagtuturo yung chok allowance sa mga teachers na pinong from 5,000 ginawang 10,000 para sa ating mga guro. Sa mga estudyante naman, yung mga estudyante, yung anti-no permit, no exam. Dati-rate ay kapag hindi fully paid ng mga estudyante o ang mga magulang, hindi nakapagbayad ng tuition fee, hindi pinagtatake ng exam. Ngayon, bawal na yan. Marami tayong batas at sa inyo mga kababayan, umasa kayo na si Bong Revilla ipaglalaban ang karapatan ng bawat isa sa inyo. Ipaglalaban ko kayo hanggang sa huling patak ng aking dugo. Dahil kailanman, hindi nyo ako pinabayaan. Sa lahat ng laban ko, mapapelikula, mapatelebisyon, mapapublic service, nandiyan kayo, sinuportahan nyo ako. Sa inyong lahat, mahal ko kayo ni Bong Revilla. Mabuhay ang Iloilo! Muli mga kababayan, number 11, Senator Bong Revilla. Isunod Senator Pia Cayetano. Kaupod sa Kongreso, sa public service. Kamusta na mo tanan? Ang mga kabataan, mga SK? Dili ba mo? Ha? Wala ba kabataan? Mga feeling kabataan, mga senior citizens. Wow! Grabe ang energy ng senior citizens. Ang mga PHW. Yara! Namangkot lang ko kay ang mga BHW kinahanglan pasalamatan sa damo naghihimo nyo nung panahon. Maayong hapon, Iloilo. Ang eleksyon ay isang job application. Ang huling bilang, 63 kaming sasalang sa job interviews, mga job applicants, para suriin ng mga tumatayo HR o Human Resources Department. Kayo yon, mga mamamayang Pilipino. Ako ay nakasala ngayon sa isang job interview. Ganito ko po ipapakilala ang aking sarili. Ipagpapatuloy kong maging bantay sa kaban ng bayan. Hindi naging at hindi magiging bantay sa lakay sa pambansang budget. Ang aking track record ang siyang magpapatunay
na ako ay laging lumalaban, lalo na sa pagbabantay at paggamit ng maayos sa ating pambansang budget. Ang dahilan ko ay simple lamang. Sobra-sobra po ang hindi nagagamit sa ating national budget. Taon-taon, mula noong 2016 hanggang 2023, alam nyo ba ang unused appropriations o yung hindi nagagamit sa ating pambansang budget? Average, 350 billion pesos. Kung ito ay may download o may dadaloy sa mga lokal na pamahalaan tulad ng Iloilo, marami po ang magagawa dahil sa pamamagitan ng inyong mga local development plans, sa inyong mga local development councils, ay malaki ang may tutulong sa pag-senso ng Iloilo. Ang Iloilo, halimbawa, ang Iloilo, ang Panay Island, ay number 5, one of the first 5 top performing regions. Pero kung ito'y bibigyan pa ng kaukulang pondo galing sa nasyonal, maaari kayo pumasok sa top 4, top 3, top 2, or even top 1. Kaya noong nilagdaan ng Pangulong Marcos ang Executive Order 82, isa po ako sa naunang natuwa dahil ang EO 82 pinalalawak at pinalalakas ang papel ng Regional Development Councils at iba pang mga Local Development Councils. So, bababa na po ang mga pondo na hindi nagagamit sa nasyonal na pamahalaan, bababa sa mga lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng inyong mga Local Development Councils, sa pamamagitan ng inyong pinalangkas na Local Development Plans. Yan po ang tutulong para maging asenso rin ang buong Pilipinas. Kapag ang mga kanayunan ay umasenso, tuluyan din ang asenso ng ating bansa. Noong nag-anunsyo ang ating Pangulo na siya'y itutulak niya ang full digitalization ng mga government transactions, uli ako ay natuwa sapagkat yan po magtutulot para maging efficient ang pamamalakad ng ating pamahalaan at mababawasan ang grabe ang corruption. Alam nyo ba sa bansang Korea, sila'y fully digitalized na simula pa noong 1987. At ang kanilang nasisave, ang kanilang natitipid sa kanilang pera, daan-daang bilyon na dolyar taon-taon. Kaya pagka naitulak ng ating Pangulo at aming natulungan sa Team Alyansa, ay sigurado ko gaganda ang ating kinabukasan at magkakaroon tayo ng bagong ekonomiya, bagong trabaho, at bagong panlipunang serbisyo. Mabuhay po ang Team Alyansa, mabuhay ang Iloilo, mabuhay po tayo lahat. Maraming salamat po, Senator P.